Billionaires in Sunbright, Part 24. Kasalukuyan kaming nakasakay ni Mr. Moller sa backseat ng isang kotse na siyang maghahatid sa amin sa pier kung saan naghihintay ang yate na magdadala sa amin sa pribadong isla na nireserve ni Lolo Henry. Hindi pa ako nakakasakay ng yate, kaya ganoon na lang ako kasabit na makita ang loob nito. Hindi ko kailanman inisip na magkakaroon ako ng ganitong pagkakataon na maranasan ang buhay ng mga mayayaman, kahit na saglit lang. Gagamitin ko talagang motibasyon ang mga karanasang to para magsumikap sa buhay at nang maiparanas ko rin sa pamilya ko ang nararanasan kong karangyaan. You can do whatever you want when we get to the island. Biglang sambit ni Mr. Moller kaya napatingin ako sa kanya. Dahil sa liwanag ng araw na tumatama sa mukha niya, ay tila nagliliwanag ang kanyang asul na mga mata. Singtingkad to ng karagatan na kumikinang sa ilalim ng matingkad na sikat ng araw. Are you listening? Sambit niya kaya napakurap-kurap ako at mabilis na nag-iwas ng tingin. Yes po. Sagot ko bago pa simpleng hinawakan ng isang pisngi ko para damhin kung uminit pa to. Ramdam ko kasi ang pag-akyat ng dugo sa mukha ko dahil sa hiya. Hindi naman siguro po tayo papaobserbahan ng lolo nyo, di ba? But, I don't know. Naisip ko na rin yan. Anya, bago pumuga ng hangin. Hindi ko alam kung nakuha na ba natin ang tiwala ni lolo o nagdududa pa rin siya sa relasyon natin. Dagdag niya bago tumingin ng diretso sa mga mata ko. I guess we should still act as husband and wife. Just in case someone observes us. Okay po. Pagsang-ayon ko. But we don't have to stick with each other every single time. You're still free to roam around. We'll just act when necessary. Anya bago kinuha ang cellphone niya at may tinawagan. Ibinaling ko na lang sa labas ang tingin ko dahil wala naman ako sa posisyon para pakinggan ang kung anumang pag-uusapan nila. They're already waiting for us. Sambit niya sa akin kaya napatingin ako sa kanya nang nakakunot ang noo. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. What do you mean po? My friends. Mabilis niyang sagot. They're already at the dock, waiting for us to arrive. You mean, sina Marco, Logan at Noah po? Pagkaklaro ko. At nang tumango siya sa akin ay may pahabol pa akong tanong. Inimbitan niyo po ba sila? Yes. I told them about the trip and they insisted to go with us, so I just invited them. It's not like we're really going on a vacation as husband and wife. Anya bago tumingin sa labas. It's also a perfect time to devise a plan on how we going to trick Lolo about your pregnancy. Dagdag pa niya. Okay po. Saad ko na lang dahil wala rin naman akong masabi. At isa pa, kahit pa may gusto akong sabihin, ay wala pa rin akong karapatang magsalita. Lalo na't binabayaran niya ako. That I am just another paid actor for his plan. Maghihintay lang ako ng sasabihin niya kung ano ang gagawin ko. Pagkarating namin sa pier ay naroon na nga ang mga kaibigan ni Mr. Moller. Unang sumalubong sa amin ang naka-sunglasses na si Marco na nakasuot ng green floral polo na pinailalima ng puting sando at ipinares sa khaki short and brown beach sandal. May hila-hila siyang maliit na itim na maleta. Hey there, lovebirds! Nakangising bati niya. Cut it off, Marco. Matigas na saway ni Mr. Moller bago niya to nilagpasan. LQ ba kayo ng husband mo? Mabangasar niyang baling sa akin kaya sinamaan ko lang siya ng tingin. Akala niya siguro ay close na kami. Oh, wala ka rin ba sa mood? LQ nga. Dagdag niya bago tumalikod sa akin at hinabol si Mr. Moller na dire-diretsong naglakad papunta sa yate na gagamitin namin. Let me help you. Napatingin ako sa tabi ko nang marinig ko ang boses ni Logan. Nakasuot lamang siya ng puting sando na tila niyayakap ang malaking katawan niya at ipinaris niya to sa itim na beach shorts. Kitang-kita ko ang kanyang maskuladong mga braso at litaw na litaw ang kanyang morenong balat. Huwag na, Logan. Kaya ko na. Sagot ko sa kanya at pilit ng umiti dahil naaasiwa pa rin ako sa kanya.
dahil sa mga sinabi niya sa akin noong nakaraan. I insist. Baka mabigat ang bag mo. Anya at matamis na ngumiti sa akin. Dahilan para lumitaw ang dimple sa kaliwang pisngi niya. Akin na. Wala na akong nagawa ng kunin niya sa akin ang bag ko. Napatingin na lang ako sa kanya habang naglalakad siya papunta sa yate. Why are you still standing there? Wala ka bang balak sumabay sa amin? Nilingon ko si Noah nang walang emosyong nakatingin sa akin. Modelong-modelo ang dating niya. Nakasuot siya ng sombrero at black sunglasses na bumagay sa dabit niyang white, polo at loose white pants na pinarisan niya ng itim na sandals. Parang nagliliwanag siya sa suot niya dahil na rin sa angking puti niya. Sorry, nasabi ko na lang bago nagsimulang maglakad. How's your Riel so far? Tanong niya sa akin nang makasabay siya. Hindi ka naman niya siguro sinasaktan physically, no? Agad akong umiling. No, masakit lang siyang magsalita minsan, pero kaya ko pa naman. Sagot ko sa kanya at pilit ng umiti. I see. Anya. Ang hirap niyang basahin dahil walang kaimo-emosyon ng boses niya, kaya hindi ko talaga alam kung ano ang nasa isip niya. By the way, I haven't properly apologized for what we did. So, I'm sorry. Dagdag niya. At ewan ko ba? Kahit plain lang naman ang pagkakasabi niya ay ramdam kong sincere siya sa akin. Kaya naman tinanguan ko na lang siya dahil wala rin namang mangyayari kung patuloy akong maiinis sa kanila. Here, hold my hand. Sambit niya nang hahakbang na sana ako sa maliit na tulay, papunta sa mismong yate. Baka mahulog ka, dagdag niya. Napatingin ako sa kanya at hindi ko mapigilan ang pag-init ng magkabilang pisngi ko. Dahil hindi pa rin ako makapaniwala na nasa harap ko na ang isang sikat na international model at nakakausap ko pa. Thanks. Sambit ko kasabay ng pag-abot ko sa kamay niya. Nanlaki pa ang mga mata ko nang maharamdaman ko kung gaano to kalambot. Let me help you. Napatingin ako sa unahan nang marinig ko ang boses ni Logan. Nakaabang na ang palad niya na abutin ako. Dahil hindi stable ang tulay, ay inabot ko na lang ang kamay niya kaysa mahulog ako. Salungat sa kamay ni Noah, magaspang at matigas ang kamay ni Logan. At expected na yun sa kanya dahil sa linya ng trabaho niya. Siguro'y dala na rin yun ang mga training na pinagdaanan niya. Everyone's here? Let's go! Maalingaw-ngaw ang sabik na sigaw ni Marco sa buong yate. Nasa unahan siya at prenteng nakaupo sa isang Cleopatra chair. How long do you plan to hold each other's hand? Napalingon ako sa likuran nung marinig ko ang boses ni Mr. Muller. At doon ay nakita ko siyang kunot noong nakatingin sa kamay namin ni Logan. Doon ko lang din napagtanto na magkahawak pa pala kami ng kamay. Babawiin ko na sana ang kamay ko nang higpitan pa niya ang pagkakahawak dito. Kaya naman ay napatingin ako sa kanya. Pero wala sa akin ang atensyon niya, kundi na kay Mr. Muller. Bahagya pa niyang binisil ang palad ko bago siya ngumiti sa kaibigan. Until we get to the island. Sagot ni Logan. And why would you do that? Tumaas ng isang kilay ni Mr. Muller matapos marinig ang sagot ni Logan. Nang bumaling siya sa akin ay kita ko kung gaano katalim ang titig niya. Dahilan para makaramdam ako ng takot. Because when we get there, she's your wife. Sagot ni Logan bago ako hinila ng mas malapit sa kanya. But while we're here, she's free to do whatever she wants. And that includes spending time with me. What nonsense are you talking about? Kumunot na ang noon ni Mr. Muller at humakbag na palapit sa amin. Akma nga abutin na sana niya ang kamay ko nang pigilan siya ni Logan. Hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin. Dahil naiipit ako sa kanilang dalawa. Logan, let her go. Sorry, Riel, but I want. I decided to date Christine. Mabilis niyang tugon. After all this pretending ends, I'm gonna go out with her for real. I'll make her mine. Dagdag niya bago tinitigan ng diretsyo sa mata ang kaibigan. You don't have any objection with that, don't you? After all, you're just paying her to act as your wife. Nothing more, nothing less.
Logan. Tawag ko sa kanya at nang tumigil na siya. Hindi ko alam kung seryoso ba siya sa mga sinasabi niya pero kailangan niyang tumigil dahil baka makasama pa to sa plano ni Mr. Muller. Baka maging dahilan pa to na ma-extend ang pagpapanggap namin. Ayoko na kasi. Gusto ko nang matapos to at nang makalaya na ako. Fine. Do whatever you want with her. Matigas na sambit ni Mr. Muller bago siya tumalikod. Kita ko pa ang pagbilog ng kamao niya bago siya tuluyang humakbang palayo. Wala namang masama sa sinabi niya, pero hindi ko may paliwanag kung bakit, may kung anong kumirot sa dibdib ko nang marinig ko kung paano niya sabihin ang mga salitang binitawan niya. Siguro hindi lang yun ang sagot na inaasahan kong marinig mula sa kanya. Maybe I was hoping for something else. He didn't even try hard to take it from me. Rinig kong sambit ni Logan. Dito ka na lang sa akin, Christine. I will treat you better than any man could. Huminga ako ng malalim bago siya hinarap. Binawi ko ang kamay ko sa kanya, sabay titig ng diretso sa kanyang mga mata. Please stop it, Logan. Kung ano man ang rason mo, itigil mo na. It will just complicate things more. Please do your friend a favor. Help him make this plan succeed at ang matapos ng pagpapanggap na to. Sambit ko sa kanya bago siya nilagpasan. Nahilot ko na lang ang sentido ko dahil nai-stress na ako sa mga nangyayari. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Tine. Rinig kong sambit niya. Lilingon pa sana ako sa kanya nang biglang kumirot ang ulo ko dahilan para mapanood ako sa hig. Napanguwi na lang ako at ilang sandali lang ay tuluyan na akong bumagsak sa sahig habang hawak-hawak ang ulo ko at sumisigaw sa sakit.